Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Biyernes. Agosto 7, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kagkaron sa aton mga pangulong dinalan. Mga nabahaan nga barangay sa syudad sang Iloilo bangod sang malain nga panahon naglabot sa 11. 181 kabulutuan sa Western Visayas nagsuspende sang face-to-face classes kahapon nga adlaw bangod sang malain nga panahon dala sang habagat. Liquor ban igapatuman sa palibot sang Central Philippine University sa nagahilapit nga bar examination sa maabot nga bulan sang Setyembre. City Health Office ginahandaan ang pagpatigayon sang MRSA immunization sa kabataan. Kagpila ka free medical services sa Pumuluyo. Kaniwa ng Pangulo mas ginpalapit pa sang kapulisan pagi sa merkado lokal sang Iloilo City Police Office. Kag walo ka mga gimarasnon nga OFW gintudluan sa pagnegosyo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:06. Sa aga kagkaron sa detalye na sang aton mga balita
lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 11 ka mga barangay sa Iloilo City ang ginbaha kasunod sa pagtupa sang mabaskog nga pag-ulan dala sang habagat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sang balita. Naglabot sa 11 ka mga barangay sa syudad sa Iloilo naka-eksperyensya sa pagbaha kasunod sa pagtupa sa mabaskog nga pag-ulan. Sa datos ng City Disaster Risk Reduction Management Office lakip sa mga nabaan sa city proper area ang Barangay Concepcion, P. Aquino Street, Barangay Zamora Milieza, Zone 3. Lubos naman nga mas apektado sa pagbaha ang barangay sa distrito sang Lapas, kasubong sa Barangay Divina Gracia, Lapas Plaza, Lopez Haina Sur, Lapos sa may Lapas National High School, Burgos Mabini, Magdalo Isatyu area. Sa distrito sang Molo naman ang apektado ang Barangay Kasing-Kasing, Taal, Cochero, San Juan, sa Mandurriao ang Barangay Kalahunan, kag ang Barangay Siniquay, Lapus. Padayon ang pagpaalerto sang CDRRMO sa mga pamuluyo malapit sa mga nabahaan nga area nga mag-aligmat sa posibleng pagpadayon sa maulanon nga panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 281 kabulutuan sa Western Visayas nagsuspende sa face-to-face classes sa Agosto 6 bangod sang malaing nga tiyempo dala sang habagat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nagsuspende sang face-to-face classes ang 281 kabulutuan sa Western Visayas sang Webes, Agosto 6, bangod sa malaing nga tiyempo dala sang habagat. Sa interview sang Radyo Pilipinas, Iloilo kay Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sa Department of Education Region 6, ginpahayag niya nga may 141 kabulutuan nga nagsuspende sang in-person classes sa Schools Division Office of Antique, 116 sa Guimaras kag 24 sa SDO Iloilo. Naglabo sa masobra 97,000 nga estudyante ang apektado sa suspensyon sang in-person classes. Bangod nga wala sang in-person classes, nag-shift sa alternative delivery mode ang mga buluthuan. So yung sila tanan, automatically nag-shift to alternative delivery mode. At the condition right now is hinay. Abot sining ma-ensure nato no number one gid ang safety sang aton nga mga kabataan. Next sinadara isang learning continuity sang aton sining nga mga learners man. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni Escolar. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Liquor ban patuman sa palibot sang Central Philippine University sa nagahilapit nga bar examination sa Setyembre. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Garing report. Pagadumilian ang pagbaligya sa makahulubog nga ilimnon sa palibot sa Central Philippine University sa nagahilapit nga bar examination sa Setyembre. Sa ginpapanawag nga Executive Order No. 76 Series of 2026 ni Iloilo City Mayor Risa Treñas, napahayag ang pagdumili sa pagbaligya sang liquor sa sulod sang 500-meter radius sang bulutuan sa maabot nga September 5 to 6, September 8 to 9, kag September 12 to 13. Magluwas sa liquor ban, pagkadumilian man ang pagtuga sa kahod sa palibot sang universidad, samtang ginapatigayon ng pasinawan. Matandaan nga ang CPU ang isa sa mga napilian nga venue sang bar examination sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. City Health Office ginahandaan ang pagpatigayon sang MRSA immunization sa kabataan kag pila ka free medical services sa Pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Handa ng Iloilo City Health Office sa pagpatigayon sang rollout sa measles rubella supplemental immunization activity nga hiwaton subong nga bulan sa Agosto. Ginpayag ni Mayet Gabanto, Nurse 4, ag National Immunization Program Coordinator sakop sang MRSA ang mga kabataan edad 6 tubtob 59 ka bulan. Magahiwat man ang CHO sang kick-off activity sa Talatapan Child Development Center sa maabot nga Agosto 10. Magluwas sa MRSA, may pagkapatigay naman nga free chest x-ray sa MH Del Pilar Haro Gym sa Agosto 25 sa dinatagan prioridad ang mga senior citizens kabahin sa pagsaulog sang Iloilo City Charter Day celebration kag National Lung Month observances. May free medical kag dental services man nga pagkadalon sa nagkalain-lain nga distrito sa Molo, Haro, Lapas, Lapus kag Mandurriao. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Askin palapit pa sa publiko ang mga nagapangunang balaklon pinagi sa pagbukas ng merkado lokal sang Iloilo City Police Office bilang kabahin sang kadiwa ng Pangulo
Isa ka inisyatibo sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na baligya ang mga local producers kag micro, small and medium enterprise o kon MSMEs ang ila preska nga mga utanon, prutas kag iban pa nga pagkaon. Suno kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, katuyuan sang merkado lokal nga mapalapit ang barato nga mga balaklon sa komunidad samtang ginatagan sang kahiginan ang mga local producers nga direkta nga magbaligya ang ila mga produkto. Nalipay man ang mga bumalakal tungod mas barato ang presyo sa mga balaklon kumpara sa nagkalain-lain ng mga merkado. Ginalauman nga padayon ang merkado lokal bilang suporta sa kadiwa ng Pangulo nga nagatinguha ang mapaganhagan ang galastuhanan sa mga pumuluyo kag mapasanyog man ang palangabuhian sang mga local producers. Radyo Pilipinas News. Walo ka mga gimarasnon nga OFW gintudluan sa pagnegosyo. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Nag-angkon sa mga praktikal nga impormasyon kag mas maayo nga paghangop sa pagnegosyo ang 8 ka gimarasnon nga overseas Filipino workers o kon OFW. Ini kasunod sang ila pagpaydalom sa entrepreneurship seminar sang Department of Trade and Industry kon DTI Guimaras Provincial Office. Lakip sa mga gintulo sa seminar ang tuhoy sa entrepreneurial mindset, business model canvas, business plan preparation, pagtumod sa mga business opportunities, business registration process kag pagdevelop sa mga sustainable business ideas. Ang DTI Guimaras para nga nagatiuha nga mapabaskog ang mga OFW paagi sa paghatag sa mga entrepreneurship development programs, business advisory services kag iban pa nga programa. Ginainganyo man sang DTI Guimaras ang iban pa nga interesado nga OFW nga makig-angot sa pinakamalapit nga opisina sang Department of Migrant Workers kag Overseas Workers Welfare Administration. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mas mapadasig pa ang pagproseso sa mga aplikasyon para sa foreign travel sa mga lokal nga opisyal sa pungsod matapos ginpirmahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Administrative Order No. 47 nga nagatugot sang Tiglicom sang Department of Interior and Local Government nga idiligar ang otoridad sa pagpahanugot sang foreign travel request. Suno sa Malacañang, antikang ginpatuman na mapadasig ang pagproseso sa mga aplikasyon, mapauswag ang byurokrasya, kag mapaayo ang koordinasyon sa tunga sa mga ahensya sang gobyerno. Nahibaluan nga sa idalom sang RA 7160 o kon Local Government Code, kinahanglan ang pahanugot sang Office of the President sa mga lokal nga opisyal nga magabiyahe sa luwas sang pungsod kung ang ila biyahe masobra 3 ka bulan may kahimtangan sang emerhensya o kon krisis o kon gamiton ang pondo sang gobyerno. Antes ang AO 47 ang otoridad sa pag-approve sa mga travel request. Ang yara sa DILG Secretary sa idalom sang Administrative Order No. 267. Maga-epekto ang AO 47 pagkatapos ini ma-publish sa official gazette o kon sa isa ka pamantalaan nga may general circulation. Radyo Pilipinas News. Masobra 125 ka pamilya sa Negros Occidental nagbaton sang 10 ka kilo nga bugas gikan sa gobyerno nasyonal. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Masobra 125 ka poor kag near poor households sa Negros Occidental ang target nga makabaton sang bugas idalom sang 171 milyones pesos nga bawat bayan makikinabang rice assistance program. Ang tag sa kakwalipikado nga benepisyaryo makabaton sang 1 ka pulo ka kilo nga sako sang bugas. Ginalauman nga himuon ang pagparagtag sa 2 ka hugnat nga may una nga roll out sa 3 nga quarter sa tuig kag ikaduha sa 4 nga quarter. Nakapag-igangot na ang provincial government sa mga local government unit agud malikawan ang pagdoble sa mga benepisyaryo nga posible nagabato na sa kaparehong nga rice assistance halin sa Ilabanwa ug syudad. Ang programa kabahin sang padayong inisyatibo sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpabakod sang seguridad sa pagkaon kag paghatag sang direkta nga bulig sa mga Pilipino paagi sa pagbuligay sang nasyonal kag lokal nga panguluhan sa idalom sang Bagong Pilipinas Agenda. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
Radyo Pilipinas News. 153 ka mga benepisyaryos ang uplift program sa Nabas Aklan na nagbaton sang cash aid. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nagbaton sang cash aid sa idalom sang uplift program ang 153 ka benepisyaryo gikan sa Nabas Aklan. Ang mga benepisyaryo mga low-income earners nga kabahin sang Group 2. Unang aging payag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ang programa nagatuyo nga hatagan sang dugang nga bulig pinansyal ang minilyon ka manubo nga kita nga mga Filipino nga apektado sa pagtaas ang presyo sang gato nga resulta sang tensyon sa Middle East. Lakip sa benepisyaryo nga makabaton sang assistance ang 4-piece kag walang gutom beneficiaries sa Group 1 nga magabaton sang isa ka beses nga 2,000 pesos nga cash assistance. Lakip man sa benepisyaryo ang yara sa Group 2 nga kategorya nga ginabugusan sa mga imol kag near poor nga mga panimalay sa sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Subong man ang mga mamumugon nga may manubo nga kita kag ang ilang mga pamilya nga ginvalidate paagi sa Social Security System o SSS database nga kabahin sa Group 3. Ang mga benepisyaryo sa Groups 2 kag 3 makabaton sa tig 2,000 pesos humalin Hulyo tubtub Disyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 73 ka mga mangunguma sa Iloilo nagbaton sang titulo sang duta gikan sa gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Kung sang titulo sang duta gikan sa Department of Agrarian Reform ug Dar Iloilo ang 73 ka Agrarian Reform beneficiaries gikan sa 8 ka banwa sang probinsya. Sunod sa Dar Iloilo ang mga beneficiaryo nagbaton sa gabusan nga 79 ka titulo nga nagasakop sang 64.5 hektarya sang duta. Dugang pa sang ahensya, ang pagpanagtag sang duta nagapakita sang ila pagtingwa nga matuman ang katuyuan sang Comprehensive Agrarian Reform Program o CONCARP. Nabuluan nga ginpasalig ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga tapuso ng pagpanagtag sa nabilin nga mga titulo sang duta sa mga kwalipikado nga ARB antes magtakop ang 2027. Nagapati ang Presidente nga pinalagi sini mahatagan sang lubos nga kahigayonan ang mga manghuma nga matalauma ang ila duta kag mapasanyog ang sektor sang agrikultura kag seguridad sa pagkaon sang pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 23 ka mga LGU sa probinsya sang Iloilo may clustering sang dengue cases sa mga barangay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Erenieta. May 23 ka lokal nga panguluhan sa probinsya sang Iloilo nga may clustering sang dengue cases ang pila ka mga barangay. Maklasify ang isa ka barangay nga may clustering of cases kung may 3 o kung masobra pa sa kaso sa sunod-sunod nga 4 ka semana. Sa datos sang Iloilo Provincial Health Office, lakip sa mga LGU nga may clustering sang dengue cases sa mga barangay ang banwa sang Ahoy, Alimudian, Balasan, Banate, Barotac Viejo, Batad, Cabatuan, Kalinog, Pasig City, Concepcion, Dingle, Dumangas, Estancia, Lambunaw, Maasin, Lakipman ang Oton, Pavia, San Dionisio, San Enrique, San Miguel, San Rafael, Santa Barbara, kag Tigbawan. May pinakamadamo nga banwa nga may clustering of cases sa barangay sang Ahoy. Lakip sa may clustering sang cases ang Batubaso nga may 4 ka kaso, Halin Mobility Week 27 to 30, Bayang nga may 3 ka kaso, Kulasi nga may 3, Mangorokoro nga may 3 kag poblasyon nga may 7. Gimpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, Provincial Health Officer sang Iloilo, nga sa paglibot sa mga health workers kag staff sang PHO nakita nga madamo sa mga breeding sites sa mga barangay nga may madamo nga kaso sang dengue. Ginhaylo man niya ang mga pumuluyo nga magpanglimpyo sang panimalay, pangitaon ang breeding places kag ulaon ang mga tubig nga nagapondo sa mga lata o kung ano paman nga ginasudlan sang tubig nga posible pangitlugan sang lamok. Common findings naton sa mga areas na kundi may mga pagtaas ang kaso sang dengue, no, damo breeding sites kay nakita man naton sa aton paglibot kag sa mga paglibot man sang aton nga health workers diri sa staff naton diri sa PHO, nakita nga damo breeding sites kay damo gid sa mga solid waste, no, materials nga gakaskaptor sa ilang nga barangay. So pangabay ta lang sa aton nga mga pumuluyo ang inyong nga area, ang inyong ubsaran, inyo paglimpyo. Nabatian ang kabayan sa pahayag ni Dr. Quinion. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Mas may kahilwayan ang Department of Education sa pagpili sang pinaka-epektibo nga pamaagi sa pagtudlo matapos ginpirmahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 12322, ang RA 12322 nagahatag sang mas dako kahilwayan sa DepEd sa pagdesisyon kung ano nga pamaagi sa pagtudlo ang igapatuman sa basic education curriculum. Agad no pa siguro nga epektibo o kagkaangay ang mapilian nga pamaagi, ginmanduan man sang layi ang Comprehensive Curriculum Review kada 5 ka tuig. Ang RA 12322 nag-amyenda sa Republic Act 10533 o kunang Enhanced Basic Education Act of 2013. Mangin epektibo ang layi 15 kaadlaw matapos ang pagpublish ni sa pamantalaan nga may general circulation. Radyo Pilipinas. Sa iya ikalima nga State of the Nation address in pakigbahin sang presidente ang tatlo ka mga tax relief measures nga igaduso subong nga 2026 agud magatag gilayon nga kasulahayan kag mas dako nga suporta sa mga Pilipino. Iniamo ang suspensyon sang excise tax sa LPG kag kerosene, one-time tax para sa micro-entrepreneurs kag VAT exemption sa masobra 2,000 ka mga bulong para sa cancer, alta presyon, diabetes, kidney disease, tuberculosis kag mga balatian sa ikayong lawas. Sa idalom sa mandato sang presidente, padayon man ginpatuman sang BIR ang mga reforma nga nagatuyo himuon nga mas mamag-an ang pagbuhi kag mas epesyente, accessible kag makahulugan ang serbisyo para sa tagsa ka Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PEAC ginpangabay nga magbulig sa pagpabaskog sang reading program sa probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. balita ni Hope Torrichante. Ginpangabay sang Iloilo Provincial Government ang bulig sang Private Education Assistance Committee agud mapabaskog kag mapasangkad ang literacy sa mga estudyante sa probinsya. Ang PEAC isa ka national nga organisasyon nga nagasuporta sa pagpauswag sang kalidad sang edukasyon kag paghanas sang mga manunudlo. Ginbisita ni PEAC Executive Director Dr. Rodora Angela Ferrer ang probinsya sang Iloilo. Agud hambala ng posible nga pagbinuligay sang organisasyon kag lokal nga pamunuan sa pagpatuman sang Best Basa Proof of Concept Localized Reading Program nga nagatinguha nga mapataas ang reading proficiency sa mga Ilonggo nga estudyante. Lakip sa naistoryahan ang kapasidad sa mga manunudlo, paghanas sa mga school heads sa instructional leadership, pagpaayos ang quality assurance mechanism, kag pag-engganyo sang pribado nga sektor agud mapadayon ang mga inisyatibo sa literacy sa bugos nga probinsya. Nagalaom ang provincial government nga makabulig ang eksperyensya sang PEAC sa teacher training kag instructional improvement agud mapalig-on pagid ang pagpatuman sang Best Basa kag mapataas ang reading proficiency sa mga pamatan-on sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Opisyal na gidesignar si Police Brigadier General Randolph Tuanyo bilang Regional Director sang PRO6 base sa General Orders nga ginpadala sang headquarters dapit sahan sang Agosto 4. Una nga nagserbi si Tuanyo bilang Acting Regional Director sang PRO6 sadtong Mayo 22. Sa iya pagpamuno nakarecord ang PRO6 ang pagnubo sang focus crimes, mabaskog nga kampanya batok sa illegal nga droga, wanted persons, loose firearms kag padayon nga implementasyon sang Unified 911 program. Nagpasalamat naman si Brigadier General Tuanyo sa liderato sang PNP kag National Police Commission bangod sa pagsalig kag kumpiyansa nga ginhatag sa iya. Suno sa opisyal, ang iya designation naghatag sang mas dako nga responsibilidad kag pagserbisyo sa publiko. Ginpahayag man sang opisyal nga padayon nga pasangkaron sa PRO6 ang kampanya kontra kriminalidad, pagbuligay upod sa komunidad, kag iban pang stakeholders kag paghatag sang kalidad nga serbisyo sa pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan na kag napasungka sang PRO6 ang pulo tanan ka mga top 10 regional level most wanted person sa Western Visayas. Kalabanan sa mga nadakpan na nagapangatubang sang kaso nga murder, rape, sexual assault kag iban pa nga paglapas sa layi. Ang iban nadakpan naman paagi sa warrant of arrest. Suno kay PRO6 Director Randolph Tuanyo ang pagdakop kapag sungka sang top 10 regional level most wanted person sa sulod sang 4 ka adlaw, nagapakita sang madasig nga aksyon, epektibo nga intelligence work kag mabaskog nga koordinasyon sang police unit sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Slovenia kag San Jose de Buenavista nagpirma sang MOA para sa Clean Wastewater Treatment
Plant. Radyo Pilipinas Sa detalye sang balita. Ginalauman nga mapabaskog pa ang wastewater management sa San Jose de Buena Vista, sentro nga banwa sang Antique sa tapos ginpirmahan ang Memorandum of Agreement para sa pagpatuman sang Rocklin Wastewater Treatment Plant Project sa tunga sang LGU kag Republika sang Slovenia. Suno sa provincial government katuyuan sang proyekto nga mapangapinan ang katubigan mapanami ang ikaayong lawas sang publiko kag maduso ang pagpangapin sa palibot pinaagi sa makabag-o nga wastewater treatment facility. Nagpahayag man sang bug-os nga suporta ang Kapitolyo para sa pagpatuman sang proyekto. Sa ginhiwat nga MOA signing ginpangabay ni Governor Paulo Javier ang tanan nga katuwang sa proyekto nga ipabilin ang transparency, pagbinuligay kag accountability para masiguro nga mangin madinalag-on ang inisyatiba kag makahatag sang benepisyo sa mga Antiqueño. Gintambungan ang MOA signing sa mga opisyal sang Antique Provincial Government, San Jose LGU kag mga tiglawas sang Republika sang Slovenia kag iban pa nga stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kondisyon sang na-rescue nga dulungan gina-monitor sang Wildlife Rescue Center. Radyo Pilipinas Sa Report. detalye sang balita. Nagapakita sang positibo nga senyales sang pag-ayo ang critically endangered nga Walden's Hornbill o kundulungan sa Aklan nga suno sa Department of Environment and Natural Resources. Pamatuod nga epektibo ang ululupod nga tikang sang komunidad, gobyerno kag wildlife expert para sa pagpangapin sa mga nagapamiligro nga mga sapat sa Panay Island. Sa karon ginatatapan ng Pispis sa Wildlife Rescue Center sa Hawili, Tangalan, Aklan kung sa diin padayon nga ginamonitor sa mga wildlife specialist kag veterinaryo ang pagkaalerto sang Pispis ig kasara nga hulagon ng iya mga pakpak kag ang natural sini nga pagpangita sang pagkaon. Nahamtang ang dulungan sa sirado nga hawla nga gindisenyo para malikawan ang sobrang interaksyon sa tao kag magapabilin ang natural sini nga batasan o con behavior. Naibaluan nga nasalbar ang Pispis sa tapos nga voluntaryo nga gin-turnover sa Penro, Aklan sang Hunyo. Ginpahayag sang DNR nga ang Walden's Hornbill kabahin sa Big Five flagship species sang Panay kag may importante nga papel sa pagpalaptas sang liso sa katalunan. Rason agud tawgon nga Farmers of the Forest. Sa probinsya naman sang Antique kada Agosto ginasaulog ang Dulungan Month pinaagi sa ginpasar nga provincial ordinance. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:29 sa Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga pangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Biyernes, August 7, 2026. Sa dugang pang mga balita, kag impormasyon, please share, follow, kag like lang sa aton nga Facebook page. Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning sa aton sini mga FB Live viewers. Ma'am Inday Peroy de la Cruz kag Sir Art Calsas sa tanan naton nga mga nagaupod sa aton nga programa. Madamo nga salamat sa inyo. Ako naging lamang inyo alagad, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyak. ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.